Magandang umaga. Ang ating pag-usapan ngayon ay yung isang aspeto na mukhang nakalimutan ata ni Attorney Kaufman para sa kanyang kliyente na si Digong Duterte. O di kaya hindi niya talaga alam ata. Sana alam niya ito. Ito ang pinaka-problema natin. Ano po yun? Ito po yung bagay na nagsasabi na dapat hindi magkaroon ng authority or jurisdiction sa paglilitis at paghusga ang ICC kay Digong. Maliban sa ibang argumento ko, ay ito po yung napaka-specific na argumento. Napag-aralan ko po, nabasa ko yung mga kaso na kung saan nagdesisyon ang ICC. Ang issue dito, magkaroon ba ng jurisdiction or authority ang ICC kung ang akusado, gaya ni Digong Duterte, ay hindi siya na-aresto ng tama o may illegal arrest o may kidnapping. Mamaya i-discuss ko na without any doubt, ang decision, without any doubt, ang aresto ng Pilipinas na ginawa nila ni Nicolas Torre na siyang MMDA Governor ngayon at chairman, ni Romel Marbel, ni Gibo Teodoro, ni Eduardo Anyo, ni Marcos Lacalinaw, at saka iba pa. Yung pag-aresto nila kay Digong at pagdala sa The Hague ay kidnapping. Paliwanag ko mamaya yan. So ngayon, ang ating pag-usapan lamang sa ngayon, simple lang. Dapat bang isama sa argumento ang kidnapping? Sagot ko, dapat lang. Ang problema ko lang ay hindi sinama ni Attorney Kaufman sa kanyang argumento. Kaya nakikiusap ako kay Sara Duterte na tawagan niya si Attorney Kaufman na gumawa ng bagong request to dismiss the case. Ang rason or ground ay kidnapping, lack of jurisdiction sa pagkatao sa person ni Digong Duterte dahil ang pag-aresto ay walang authority. Ganun lamang po ang ating pag-usapan. Ngayon, ang tanong dito, may katuturan ba? Sagot, may katuturan. Sapagkat, anong dahilan? Sapagkat, unang-una, ang International Criminal Court ay korte na para pang human rights. At yung pag-aresto ay paglabag sa human rights, nagdudulot yan ng pagka-torture sa utak ni Digong Duterte. Nagdudulot yan ng maltreatment sa kanyang personalidad. Yan ang minimum na makikita mo sa ginawa nila. Pangatlo, kung rason, ay yan po ay illegal sapagkat wala pong batas sa Pilipinas na nagbibigay ng authority sa Interpol at ICC na mag-aresto ng sinumang tao sa loob ng Pilipinas kung hindi member ng ICC ang Pilipinas. Wala pang batas na ginawa sa Pilipinas. Ang pinakamalapit na batas na laging binabanggit ni yung Sirimulya na lumalabas buburin na abogado ay ang Republic Act 9851. At specifically, binabanggit niyang Article 17. Sa Article 17 po ay tahasang sinasabi ng batas natin, sariling nating batas, Republic Act 9851,
na may original na jurisdiction or authority ang Pilipinas sa paglilitis at paghuhusga sa mga crime against humanity na ginawa sa Pilipinas. At kung may authority pala, bakit hindi ginagawa? Okay, may authority. Ngayon, pinakamaganda siguro dito ay buksan ko po yung batas na Republic Act 9851. At tingnan po natin ang Section 17. So, ito tayo. Papakita ko sa inyo. Ito yung rason nila na ginagawa para ma-justify nila yung pag-aristo kay Duterte. Ito pong justification ni Remulla ay hindi matatanggap kasi hindi siya niya-justify dito. Ibig sabihin, hindi niya magagamit na rason ito sapagkat wala sinasabi ng batas na ito na magbigay ng kapangyarihan or authority sa Pilipinas na aristuhin na lang ng basta-basta si Duterte at ibigay sa tinatawag na International Criminal Court. Specifically, binabanggit niya Section 17. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, Section 17. I-highlight ko. Section 17. Jurisdiction. The state, yung Philippines, shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of whether the crime is committed, provided any one of the following conditions is met. A, the accused is a Filipino citizen. B, the accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines. Or C, the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. Dali na. Nahulog ang aking cellphone. So ngayon, Tagalogin muna natin sa aspeto na yan. Sinasabi sa unang bahagi ng batas na ito na pwedeng kukunin ng Pilipinas ang jurisdiction tungkol sa halimbawa crime against humanity kung isa sa tatlo na condition ay nag-i-exist. Number 1, kung ang akusado ay Pilipino, may kagaya kay Duterte, meron silang jurisdiction. Bakit hindi nila sinampa ng kaso si Duterte sa Pilipinas? May jurisdiction pala eh. Number 2, kung ang akusado, kahit ano man siyang kanyang citizenship o kanyang tirahan, basta nakita siya sa Pilipinas, ay pwede siyang kasuhan sa Pilipinas. Because of the fact na international crime, itong tinatawag na crime against humanity. Number 3, kung ang akusado ay nakagkasala laban sa Pilipino kahit saan man nagawa. Yan po ang sinabi. Ngayon, dito naman sa pangalawang paragraph, sinabi, sa kapakanan ng katarungan ay ang opisyal o korte ng sarili natin ng Pilipinas o piskalya natin ay pwedeng hindi na mag-imbestiga at hindi na magkakaso laban sa kung sino mang akusado na nababanggit sa itaas. Provided, pwede na. Ibig sabihin, pwede. Ibig sabihin na pwede ay pwede niyang pabayaan na lang or pwedeng idiin pa rin na kailangan may jurisdiction. Regardless kung may ibang international court ang
humahawak ng kaso o wala. Ibig sabihin, nasa Pilipinas pa rin, kahit na nasa ICC na ang kaso, pwede pa rin idiin ng Pilipinas na sila na ang magkakaso. Pero problema, mas pinili ni Bongbong Marcos na hindi. Bakit? Ibig mo sabihin ay parang inaamin niya na walang kakayahan ang Pilipinas na magsampa ng kaso laban kay Digong at mga kasabwat nito. Kasabwat kung crime against humanity ang pag-usapan. Mas pinili nila na hindi na magkuhan kasi meron na daw International Criminal Court. So ano ang meron? Ang International Criminal Court na nag-imbestiga. Although illegal, sabihin natin na meron. So sinabi ay kung sa ganong sitwasyon na ayaw, pwedeng gawin ng Pilipino ay isurrender o extradite ang akusado kagaya ni Duterte. Tanong, kailan isurrender o extradite? Pursuant to kung mayroong extradition laws o treaties na pwedeng legal na mapagbabasihan. So ang tanong, meron mang extradition treaty sa gitna ng ICC at Pilipinas? Wala. Meron bang treaty sa gitna ng Pilipinas at saka International Criminal Court? Sagot, wala. Kasi nag-withdraw ng Philippines at naging final na ang withdrawal noong May 17, 2019. At bakit pala naging final? Naging final po yun sapagkat noong May 16, 2018 ay nagsampa ng withdrawal ang Philippines mula sa Rome Statute o International Criminal Court. So dahil nakalagay sa Article 127 ng Rome Statute na kung mag-withdraw ka, kailangan pa ng 1 taon na palugit bago sabihin na tuluyan ka nang naghiwalay sa Pilipinas, sa ICC. So iyan po ang sinasabi sa Article 127. Tika muna pala. Ano pala ang pakay? Bakit nagbigay pa ng 1 taon na palugit ang Rome Statute? Ito po ay sadya na binigay sapagkat sa kasakaling may mag-withdraw na bansa ay mabibigyan ng pagkakataon na mahabang pagkataon 1 taon ang International Criminal Court na gawin na nila ang kanilang dapat gawin na habang hindi pa naging final ang withdrawal para maipagpatuloy nila yung pagsampa ng kaso kung meron mang taong dapat sampa ng kaso. Which is, ang tanong, ginawa na ba ng International Criminal Court ito? Sagot, hindi po. Bakit? Naging final ang withdrawal ng Pilipinas noong March 16, last day yan, o March 17 na lang naging final, 2019. Ay hindi pa rin sila nagsampa ng kaso laban kay Digong. Ano nang ginawa nila? Nagkasya na lang sila sa preliminary examination na nag-examine lamang. Ang examination pa ay parang police station na gumawa, nag-imbestiga ang police station. Meron silang mga investigador, detective, naghanap pa ng ebidensya. Ibig sabihin, kulang ang ebidensya. Pag sinabi mo examination, wala pa silang ebidensya na sapat. Kaya nga, nag-examine muna eh. Otherwise, kung may sapat na silang ebidensya, nagsampa na kagad sila ng kaso. In the fact na hindi sila nagsampa ng kaso, ang ibig lang sa magsabihin na noong February 8, 2018 ay wala pang ebidensya ang International Criminal Court. Kaya examination ang tawag nila. So, pag sinabi natin naghagilap ng ebidensya, katumbas ba yan sa pagsasabi, pagdeklara na magsampa na kami kay Digong Duterte? Hindi po. So kagaya sa atin, sa police station natin, naghagilap ng ebidensya. Halimbawa, yung paghagilap ng ebidensya sa atin sa Manila, ang kaso ay murder. Umabot na 20 years, wala pa rin nakuhang ebidensya mga pulis natin sa Manila. At sapagkat sa ating revised penal code nag-uutos na pwede ka lamang magsampa ng kaso sa loob ng 20 years mula nung nangyari ang krimen,
At kung lampas na ang 20 years, hindi na pwede magsampa ang pulis ng kaso laban sa tao kapag nalaman nila na may sapat na sila na ebidensya ng panahon na yun lang. Dangan kasi sa ating Article 90, nagsasabi na ang prescription sa bawat krimen sa Pilipinas ay kailan susukatin? Susukatin sa araw ng madiscover ng mga pulis ang krimen. Na-discover na ng krimen, hindi man lang sa kulang pa sila ebidensya at naghagilap sa ebidensya at wala silang makuha ng dagdag ebidensya, hindi sila pwede pagbigyan dahil wala pang ebidensya ay pagbibigyan na lampas sa 20 years ay magsampa sila ng kaso, bawal yun. In the same manner, ganun din po sa ICC na binibigyan kayo ng 1 taon na palugit na magsampa ng kaso mula nung panahon na naging final, nagsampa pala ng withdrawal ang Pilipinas noong March 16, 2018. Bakit hindi nagsampa? Ibig sabihin po, ay expired na ang karapatan ng ICC na magsampa ng kaso laban kay Duterte. Yan ang unang argument ko. Argument din yan ni Kaufman. Pangalawang argument ko dyan ay nakasaad mismo sa batas nila sa Rome Statute na nagsasabi na kung magsampa ka ng kaso laban kay Digong Duterte, siguraduhin mo na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC o Rome Statute. Hindi na. Base po yan sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C. So balik tayo ngayon sa issue ng kidnapping. Yon ang mga ibang dahilan kung bakit dapat ma-dismiss ang kaso. Balik tayo sa Republic Act 9851. Nakalagay, dahil walang extradition treaty na ang Pilipinas sa ICC, hindi pwede nila hulihin si Digong at isuko. So ngayon, analisahin pa natin itong surrender. Nakalagay, instead, the authorities may surrender a suspected or accused persons in the Philippines to the International Court. Tanong, tama ba yung gawa nila na hinuli at biniglang sinurrender? Sagot, mali po. Bakit po mali? Kasi meron po tayong batas na pinakamataas na batas, mas mataas pa sa international law. Yun po yung Constitution. Ang ating Article 3, Paragraph 2 ng ating Constitution ay nag-uutos na walang warrant of arrest na maaring mai-issue para arestuhin ng tao kung walang probable cause na idetermina ng judge. At ang pagdetermina ay makabase sa reklamo ng isang complainant at mga testigo ng complainant. At kailangan mababanggit nila ang partikular na lugar ng pinangyarihan ng kaso ng krimen at mabanggit din nila ang mga bagay at mga tao na dapat arestuhin. Sa English pa, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause by the judge upon examination under oath, determined personally by the judge upon the complaint of the complainant and the affirmation of his witnesses that and describing particularly the place of the arrest and the place of the incident and the things and persons to be arrested. Wala. Dapat sundin mo na yan. Nakalagay rin po sa ating Article 3, Paragraph 14, Section 14, na pwedeng arestuhin ang tao kung may warrant of arrest lamang sa kanya. Yan po ay very clear. So ngayon, magtatanong tayo ngayon. Yung arrest warrant ba ng ICC ay sapat na para sabihin kahit na
dinaan sa Interpol, sapat na para gamitin pang-aresto sa tao dito sa Pilipinas? Sagot, hindi po pwede. O sa Section 14, nagsaba, no person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. So ngayon, ang ginawa nila ay inaresto na walang due process. Inaresto at saka tinapon na sa dihig. So nilabag nila ang Article 2 at Article 4, Section 2 at Section 14 ng Article 3 ng ating Constitution. Oh. Ngayon, balik tayo sa Republic Act 9851. So, ibig sabihin, klaro na mali ang pag-aresto na kay Digong kasi walang dahilan para arestuhin, so hindi nila pwede i-surrender. Yan ang kidnapping. Ngayon, sa ilalim natin ng batas ng ating Pilipinas, sa Revised Penal Code, ang sinumang maghuli sa tao o kikidnap o abduct na walang dahilan ay ikukulong ng habang buhay kung sa serious ito na pagka-kidnap at dinitin mo na mahigit 3 araw. Mahigit na 3 araw na wala si Digong, hindi nakalaya. Kaya makukulong sila ng habang buhay. Sino yan? Si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, si Gibo Teodoro, si Eduardo Anyo, si Marcos Lacanilaw, at saka si BBM, si Nicolas Torre, at saka si Romel Marbel. Yan po ang very clear. So, ibig sabihin, pwede itong gamitin, itong argumento, pwede itong gamitin ni Atty. Kaufman para mag-file ng request sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber na palabasin si Duterte dahil illegal ang pagka-aresto sa kanya. Pwede niya gamitin. Wala, hindi masuportahan ng batas ng Pilipinas. Ito, panghuling paragraph ng Section 17, Article Republic Act 9851, nagsasabi sa English, no criminal proceedings shall be initiated against foreign nationals or accused having committed the crimes defined and penalized in this act if they have been tried by competent court outside the Philippines. Ibig sabihin, double jeopardy ang pinagbabanggit dito. Yan ay patungkol po ito sa ating sariling batas. Gamitin natin ang ating sariling batas ay kidnapping pa rin. Ngayon, ano na ngayon dapat si Sara Duterte ay tawagan niya si Atty. Kaufman at makiusap po ako sa iyo, Sara. Tawagan mo si Atty. Kaufman at sabihin sa kanya na magsampa siya ng bagong request to dismiss the case because of the lack of jurisdiction by reason of illegal arrest. Pangalawang dahilan, ito po. We will now go to the law itself of the ICC, which is Rome Statute. I-upload ko ang batas ng ICC, ang Rome Statute, para maintindihan ninyo. At yung mga nagtatawag sa akin na fake news, para makita nila na hindi ako fake news. Ito po siya. Page 41. Itong title ng kaso, Rome Statute of the International Criminal Court. Punta tayo sa page 41. Ito. Article 59. Ang Article 59 ng Rome Statute ay nag-uutos. Sabi niya, paragraph 1, Article 59, arrest proceedings in the custodial state. Ang custodial state dito yung Philippines kasi sila nag-aresto. So, a state party, which is the Philippines in this case, which has received a request for provisional arrest, or for, ang tinatawag dito state party, hindi na matawag na state party ang Philippines. Kasi nag-withdraw na. Ang state party tinatawag yung hindi pa nag-withdraw. Nevertheless, nag-withdraw man siya hindi, may obligasyon siya, a party which has received
a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of Part 9. Paragraph 2. Kung maaresto na ang tao, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. So, ang utos ay dalhin kagad sa korte ng sarili nating korte sa Pilipinas. Ginawa ba? Hindi. Bagkus pinalipad sa dihig. Ito ngayon ang number one justification ni Attorney Kaufman na kung bakit dapat malabas ang jurisdiction, walang jurisdiction ang ICC sa katauhan or person ni Duterte. So ano sinasabi rito? Ang buong batas na ito nagsasabi, a person arrested, si Duterte, shall be brought promptly before the competent court, lokal na korte natin, before the competent judicial authority in the custodial state. Custodial state, Philippines. Ang lapit ng korte sa Pasay lang ang RTC, which shall determine in accordance with the law of that Philippines that the warrant applies to the person. Ang warrant nag-apply ba kay Duterte? Ang tanging korte lamang na Pasay Court ang magsasabi that the person has been arrested in accordance with the proper process. Nasunod bang proseso? O dapat alamin niya ng korte ng Pasay City. The person's rights have been respected. Nirespeto bang karapatan ni Digong? Wala. Lahat po ito ay palpak. So, yan lamang po ang aking masasabi sa inyo. Dapat nakikiusap ako kay Sara Duterte. Tawagan mo po please. In the name of justice, in the name of our law na dapat hindi nila pastangan ang batas ng Pilipinas at ang batas ng Rome Statute, ay tawagan mo po si Attorney Kaufman. Bakit hindi niya ito ginawa? Hindi niya sinama sa kanyang argumento. Dapat sinama niya ito. Tawagan mo po siya. Ngayon, bakal magdadalawang isip siya. Ito po ang aking katwiran. Number one na katwiran ko ay yung kaso ni Digong po na illegal arrest ay first time lamang po nangyari. First time. Sa ibang mga kaso na hawak ng ICC ay hindi pa nangyari. First time pa lamang nangyari na inaresto na walang warrant. Ngayon, sa mga first time na yan, isa sa mga kaso na mga dati, mga lapit-lapit na kaso, basahin natin. Sa kaso po, ito examples ng kaso. Sa kaso po ni Thomas Lubanga Dielo na inaresto ng Democratic Republic of Congo bago sa binigay sa ICC, ang sabi ng ICC dito ay merong authority ang ICC sapagkat hindi naman nalabag ang kanyang karapatan sa ilalim ng Article 59, paragraph 2. Yung binabagay ko kanina na Article 59 ng Rome Statute. Sa kaso ni Thomas Lubanga Dielo ay hindi po. Ang nangyari kasi kay Dielo, inaresto siya ng Democratic Republic of Congo sa panahon na hindi pa nakapagpalabas ng warrant of arrest ang ICC. Nung nagpalabas na ng warrant of arrest ang ICC, nahawak siya ng Democratic Republic of Congo, sinurrender siya doon. So ang sabi ng ICC, sapagkat wala na kaming alam doon kung paano ka inaresto nung una, wala ka pa namang warrant sa ICC. Kaya hindi namin pwedeng aksyonan o saklawan ang ginawa ng bansang Congo na pag-aresto sa iyo. Kung legal ba yun o hindi. Kasi at that time na inaresto ka, wala ka pa namang warrant galing sa ICC. Yan ang katwiran ng ICC. At sapagkat nung palabas kami ng warrant ay ikaw arestado na, ay hindi na namin meron jurisdiction ngayon ang ICC sa paglilitis sa iyo at paghusga. Ngayon ang kay Digong, anong sitwasyon kay Digong? Wala pang kaso ang Philippines nung inaresto ni
nung inaresto nila si Digong Duterte, ay meron ng warrant of arrest ng ICC. At to the point na ang ginamit pa na pag-aresto kay Digong Duterte ay yung warrant na nilabas ng ICC mismo. Hindi siya kasing tulad ng kaso ni Thomas Lubanga Dielo na nagpalabas ang ICC ng warrant of arrest kay Dielo sa panahon na naaresto na siya. Sa kay Duterte, hindi pa siya naaresto. Saka pa lang nagpalabas, hindi pa naaresto, nagpalabas na ng warrant of arrest ang ICC noong March 7. March 11 siya inaresto ng 2025. So, yan ang pagkakaiba. Kaya, kampante ako na kapag i-argumento ni Kaufman, itong kasong ito ay siguradong mananalo si Digong. First time in the history na ganitong kaso kay Digong. So ano pa? Ang sa kaso naman ni Ongwen, si Ongwen po ay inaresto na siya dati bago pinalabas ang warrant of arrest ng ICC. At dahil doon, hindi naglabag ang ICC sa karapatan ni Ongwen. Kaya pinatuloy ang pag-trial kay Ongwen at sinintensyahan siya na guilty. At sinintensyahan siya na makulong ng life sentence. Yan po yung kaso ni Ongwen. Sa kaso naman ni Omar al-Bashir na presidente ng Sudan ay hindi siya naaresto. So ibig sabihin, very virgin pa rin sa ngayon ang sistema sa ICC. Virgin pa sila sa sitwasyon kung pwede man nilang tanggapin ang kaso, ang tao na illegal pag-aresto. Wala pang decision. For the first time pa lang kay Digong mangyari. Kaya dapat samantalahin na ni Atty. Kaufman na magsampa na siya ng kaso ng motion o request na ibasura ang kaso kay Digong sa rason na ang pag-aresto sa kanya ay kidnapping, hindi na sanction, labag mismo sa batas ng Pilipinas. Ngayon, titignan natin, kailangan po, Madam Sara, na mabanggit ni Atty. Kaufman yan. Kasi pag hindi niya mabanggit, ay para na rin po na nag-waive si Digong sa kanyang karapatan. Kailangan ay mai-argumento niya ito. Kagaya po sa kaso ni Ongwen, ang kaso ni Ongwen ay sinisisi siya ng ICC, bakit hindi ka nagreklamo? Yun, hindi nagreklamo si Ongwen. Kaya binasura ang kanyang request sa kanyang decision nila, kasama na ang request na ibasura ang desisyon laban sa kanya sapagkat illegal ang pag-aresto sa kanya. Pero sinabi ng ICC, nagdesisyon na tayo. Hindi mo man lamang ito inargumento sa simula pa lamang. Pero just the same, kahit i-argumento sa simula pa lamang, ay lalabas po na hindi rin nila tanggapin ang request ni Ongwen sapagkat nailabas ng ICC ang warrant of arrest laban kay Ongwen ay naaresto na si Ongwen. Okay? So hanggang dyan lamang tayo. Anyway, kampante na rin ako sa argumento na wala ng jurisdiction ang ICC laban kay Digong. Okay ha? I-summarize ko na lang. Ano pa bang ibang argumento maliban dito sa illegal arrest, so sa kidnapping? Ganito po, yung unang argumento na sabi nila ni Atty. Kaufman, which is also my argument, na wala ang nagsasabi o nag-uutos ang batas, Rome Statute, na pwede lamang sila magsampa ng kaso laban kay Digong kung kasapi pa ang Pilipinas ng ICC sa panahon o sa oras o sa araw na nagsampa sila ng kaso laban kay Digong. Kailan sila nagsampa ng kaso laban kay Digong?
Noong May 24, 2021 na lang, ang withdrawal natin ng Pilipinas mula sa ICC ay naging final noong March 17, 2019. Kaya out of jurisdiction na. Yan ang number one argument. Number two argument ay ang sinasabi naman ni Attorney Conte, ni Attorney Nery Colmenares, ni Attorney Joel Butoyan, ni Attorney Gabriel Adres at mga kakampi nila ay sapagkat nagkaroon na ng preliminary examination noong February 18, 2018, nakasapi pa ang Pilipinas ng ICC, ay sapat na daw yun para magkaroon ng kapangyarihan ng ICC na litisin at husgahan si Duterte. Sagot ko dyan, mali. Bakit po? Ano ba yung preliminary examination? Ang preliminary examination ay parang mga police detective na kinikwento ko kanina. Ang police detective, ang ginagawa nila, maghagilap sila ng ebidensya laban kay Digong. At pag magsampa ka ng kaso, dapat kumpleto ka ng ebidensya. Ibig sabihin, hindi pa sila kumpleto ebidensya. So kaya, dapat may last day pa sila, March 16, 2019, dapat meron sila hanggang doong araw magsampa ng kaso. Eh, ang problema, sinampa nila May 24, 2021. Ibig sabihin, until the last day of the membership of the Philippines with the ICC on March 16, 2019, ay wala pa silang ebidensya. Di ba? Ganun lang kasimple po yun ang argumento doon. So, yan ang unang argument. Pangalawang argument. Ang pangatlong argument ay mali po yung ICC, Pretrial Chamber Judges, sa pagsasabi na mayroon pa rin jurisdiction daw ang ICC kay Digong sapagkat although inaamin nila na dapat sundin ang Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, ay hindi pa rin daw pwede gagawin na iyon lang ang tanging basihan. Kasi po sa Article 1 to 7, Paragraph 2, Condition number 4, ay pwede pa rin magkaroon kasi any matter. Yung preliminary examination na ginawa no February 8, 2018 ay any matter na nakonsidera na ng korte. Tanong, pwede ba yung any matter na yun? Sabi ng Pretrial Chamber Judges, pwede. Kaya binasura nila ang request ng abogado ni Digong na i-dismiss ang kaso. Kaya nag-apila sila ni Digong doon sa appeals chamber na 5 na ang judges. Kaya para maintindihan niyo po, natalo si Digong sa unang labanan ng issue ng jurisdiction sa pretrial chamber judges na 3 judge lamang. Ang mga judge dyan ay si Ganzo, si Sofia, Lira, at saka yung isa. Anyway, ang desisyon nilang 3 ay tina-challenge na ngayon sa appeals chamber judges na 5 naman ang judge doon. Hopefully, mananalo sila doon. So, ulitin ko lang, ang argumento nila na sinasabi nila ay hindi mali po ang pre-trial chamber sa pagsasabi na exception to the rule yung nangyari kay Digong na meron pa rin jurisdiction. Kasi ang general rule na sinasabi ng pre-trial chamber ay kailangan magsampa ng kaso na kasapi pa yung bansa ng ICC. Sa kaso ni Digong, although daw nagsampa hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas, ay nandoon pa rin daw sa Article 1 to 7 na any matter. Basta may any matter, pwede pa rin tanggapin ng ICC. Ang argumento naman na kontra dyan, which is also my counter-argument, ay dapat sasabihin ni Sara kay Attorney Kaufman na ganito. Ang preliminary examination ay walang batas na nagsasabi na dahil may preliminary examination ay pwede na magkaroon ng jurisdiction o kapangyarihan sa paglilitis at paghusga ang isang korte. Bakit po? Kasi ang criminal law
kailangan hindi po malabo. Malabo kasi walang batas. Kailangan klaro. Kailangan mayroong batas na nagsasabi na kapag nag-umpisa ng preliminary examination ay pwede nang tuloy-tuloy yan. Wala eh. Walang batas sa Rome Statute na gano'n. At wala rin batas sa ibang international law. Kahit sa Vienna Convention on the Law of Treaties, wala rin. Therefore, by the absence of the law giving power to preliminary examination as sufficient to vest jurisdiction to the ICC, then that case against Duterte must be dismissed. That is the only simple answer to that. If only Miriam Santiago were alive today, she will argue in the same manner and vigor as I argue now. So ano pang iba? Yung iba, na mali naman ang jurisdiction, mali naman ang argumento ng pretrial chamber. Binasura ng pretrial chamber judges yung argumento nila ni Kaufman nang sinasabi na kahit wala ng jurisdiction sa batas, ay may jurisdiction pa rin sa prinsipyo ng tinatawag ng Rome Statute. Dahil nakalagay po sa preamble ng Rome Statute na hindi dapat hayaan na hindi maparusahan ang mga karumal-dumal na krimen. Ang sagot diyan, simple lang, which is nasagot naman ni Kaufman. Hindi mo pwede sabihin na forever ka may jurisdiction. Na 1,000 years may jurisdiction ka. Sapagkat binigyan kayo sa alalim ng Article 127 ng Rome Statute ng 1 taong palugit na ayusin mo ang kaso at isampa mo kagad para magkaroon ng jurisdiction ang ICC. Sapagkat hindi nyo ginawa, para nyo na rin ina-argumento na kahit after 1,000 years, pwede pa rin isampa sa ICC ang kaso laban kay Digong, napatay na si Digong yan. Di ba kabulukan? Ganon lang po kasimpleng argumento. So, whatever you may say against my argument, kung nahambugan man ka sa akin, Mamerto Lawrence, sabi mo Tikalon, that is only your opinion. And my opinion is based on law. Ganun lang po kasimple. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, galit na galit sa akin to mga anti-DDS. Marilo Lapos, good morning sir. Zian, good morning. Attorney Toto, pa-shout out po ako sa asawa ko sa nanonood po siya sa YouTube ngayon. Sa inyo, sa Igvideo Ampong Gales. Gales ba? Kilala mo ba si John Gales sa Samal? Mga roommate ko sa Mindanao State University. Si John Gales. Kapareho yung spelling. At saka may Gales din kaming kapitbahay sa Coronadal. Si Nilo Gales, na karatista. At yung kanyang black belter, yung kanyang si Jimmy Gales na kasama ni Turbador Ramos na mga black belter noong araw. Tapos si Crispo Ilmo, galit sa akin. Dami mo naman kaso mo, dispar ka. Kahit po na-dispar ako, Crispo Ilmo, hindi nawawala ang talino ko. Ganun lang po kasimple yan, ha? I may be disbarred, but my brain is not disbarred. Ganun lang po kasimple yan. So, Mike, ICC is a political tool na gamit ni Marcos ngayon. Totoo lang, naniwala ko, binigyan nila ng bilyon-bilyon. Ng ilang malita kay binigay ni Trillanes doon. Tapos Sandip, kini-question, who is this guy? Well, I am Toto Tirador Kausing, the doctor of jurisprudence. I speak with authority. Mike, kaya grabe ang takot nila kay BP. Huwag nagpresidente, protect BP. Sana taong bayan magbibigay si BBM sa ICC. Magbibigay ng pera ng bilyon ni si BBM. Through Trillanes. So Ernesto Nabaja, bring him home, Tatay Digong. So Astra, very well said. Yan ang totoo, attorney. Ang galing mo. Mike, nasa Villamor ako noon, sir. Alam ni Torre, kung abot pa ng liwanag, noon di pa nilipad si Pirardi. Dumadagsa ng tao sa Villamor, kaya dali-dali na pinalipad ang jet ni Ko at Romualdez. Astra, bring him home. Okay? Fight, attorney. Tatay Digong is the best president ever. Hearty Bisislao Moises.
Tapos Mike, malinaw na kidnapping kahit turnover pa, dapat dinaan sa korte ng Pilipinas. Tama po kayo. Gloria Jarita, bibitayin kasama ka. Galit sa akin. At kasing bumangon na tayo, huwag na natin ibenta ang buto natin. Berge Piquero, Astra sa totoo lang ito, laban ito ng mga kay mayayaman na mga sindikato sa taxes ng Pilipinas. Crazy watching sa Hong Kong. Astra, no? Pag nakaupo si Sara Duterte, ubos lahat yan. Feliciano Calvo, sana Attorney Toto, ikaw na lang ang abogado kay Digong. Baka lumusot pa. Siyempre, sinisigurado ko pag ako naging abogado. Ay, Sixto, Biaplor, Lagari, hindi mga tanga, mga Pilipino, Bertini. Wala ka kwenta, Sixto. Ang utak mo po, kamango sa imo, kaya huwag ka na mag-comment dito. Ha? Bubo ka eh. Mali-mali pong sinasabi mo, Sixto. Robert Torla, paikot-ikot na lang po yung kidnapping issue. At yan naman talaga kidnap. Ate Astra, Randy, traidor yan si BBM. Antonio Mabagyo, huwag ninyo ipagtanggol ang demonyo. Ay, hindi naman siya demonyo. Ikaw lang sabi na demonyo eh. Hindi naman. Ang mga DDS, hindi naman sabi na DDS ka na demonyo. So, Greco Bartin versus B. Bautista. Good morning, Boss Toto. Pa-shoutout po sa aking tatay na si Gary Bautista. Oy, shoutout kay Gary. Tapos kung paano makapasar ka sa Bariksam kasi magtitik po siya. Sige, mag-member po kayo sa aking channel. Magli-lecture ako sa Bariksam para paano makapasa. Okay? Mardy Indelible Infante. Kahit mga walang kwenta to si Mardy Infante. Migo ko to pero kamango-mango. Greco Bautista at ano pang kadalasan nalabas sa bar. Example, okay, mag-review po ako sa bar. Gagawa po ko ng review lecture sa aking channel, sa membership channel ko. Mag-member po kayo para ang naka-member lang po ang pwede makinig. Si Greco Bautista, thank you. Tapos Lisa Kokak, sino pa? Pastor Rodi Rabi. Okay. Basta kaya ang sa akin sinabi ito, ang lahat ng sumasabi na kontra sa sinasabi ko ay mga bobo. Ganun lang po. Pasensya na tayo. Tawagin mo man akong hambog, yan po ang katotohanan. So, Ivy, katoto, wag ka na magpapabida kay Sara, kayong mga attorney, wag na. Ay bakit? Ano bang ang sabihin? Okay lang yan, walang problema. Nagsasuggest lang ako kasi hindi ginala ni Kumpan. Hindi niya ginawa. Chicken poopers. Dr. Toto, magkaaway na ba kayo sa... Oo, asar ako sa kanila. Kasi maka-BBM sila eh. Pabor ng pabor kay BBM. Yan ang problema dyan eh. Good morning, Boss Toto. Pa-shoutout po sa aking tatay na si Gary Bautista. Si Greco Bautista, isa pa siyang aspiring to be a lawyer po. Sige, tutulungan ko siya para makapasa. Edsel Claver Online. Shoutout, Sir Toto. Always watching your live here in Yamama Palace, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat po. Greco Bautista, at ano po, kadalasan, okay po, ako na bahala dyan. Ivy Belen, talino san ang talino mo kung sa disbar ka? Ang disbar po ay hindi nagtatanggal ng katalinuhan ng tao. Tandaan mo yun, Ivy Belen. Ikaw ang bubo kasi hindi mo pala alam yan. Greco Martin B. Bautista, good morning, Boss Toto. Pa-shoutout po sa aking tatay. Okay, nag-shoutout na po tayo. File ng kidnapping Isla Bansa, nag-file na po sila. Kaya lang, pinoproteksan sila ni Bongbong Marcos. Kaya kung matanggal na si Bongbong Marcos, sa pagka-presidente, kulong ng habang buhay sila ni Remulla. Jose Lito Orindain, basta adik galit kay Digong. Ivy Balen, Cardo Dano, PBBM Solid, Perfor Serrano, Idol Toto, Happy New Year, watching from Iceland. Basta kami, sabi ni Cardo Dano, basta kami PBBM Solid kahit ano pang sasabihin nyo po. Ay, kabubo mo naman. Ang pag magnanakaw, maging sulit ka sa magnanakaw, kakahiya ka. Nakakahiya sa mga Ilocano yan na dipinsan siya ng Ilocano dahil Ilocano tatay niya. Magnanakaw naman. Ang nanay niya, waray. Kaya mga kaibigan ko, mga kabsat ko, dahil Ilocano kayo, kakampihan niyo ba si BBM? Bakit si Chubby Chingson galit kay BBM? Dahil magnanakaw si BBM. Luz Biminda, Credo, kita sinira niya yung mga Ilocano eh. Appeal to tribe. Pangit yun. Gumawa ka ng sarili mo, personal mo na pagnanakaw. Hindi ka naman namimigay sa mga Ilocano.
Tapos appeal to tribe para suportahan ka naman kapwa mo Ilocano, kamali yan. Maling-mali yan, BBM. Edsel Claver Online, sana makulong lahat sila. O isama mo niya ikulong yung mga taong hindi niwala na nagnakaw si BBM. Sixto. Sixto Baplor Lagare. Sayang, Ilonggo ka pa naman pero walang kwenta. Impeach Sara forever, malabo yan. Makukulong si BBM, baliktad. May ebidensya po kayo, magnanakaw si BBM. Kompleto po kaming ebidensya. Pagdating ni Saldico dito, talagang kulong yan. Mali-malitang bilyonis. Rolando Catedrillo watching here in Melbourne, Australia. Teacher ko, mother mo sa English, kinsis mo, salamat gid. Patay na nga ako nanay, pero hindi ka gid siguro malimtan to sa langit. Tani sa langit ang akong nanay. Roland Catedrilla. Salamat. I will forever remember your name. Kasi kamag-anak ko si Alex Catedrilla, na kaibigan ko na composer. Tapos, pero patay na rin si Alex Catedrilla. Cardo Dano, impeach Sara forever. Sige, pagpa-impeach kayo ba? Mababasuro lang impeachment ninyo. Si Crispo Elmo, Sara bangag. Hindi ko po kami bangag. Pasensya ka na, Crispo, nabuag ka. Bubo ka. Cardodano, puro kayo fake news. Ay, anong fake news? Opinion na, pinakita ko ng ebidensya, magsabi ka pa na fake news? Kabubo mo naman talaga. Sita Maisog, beautifully Kalbaryo ang ng ating bayan habang si BBM. Tama po yan. Hanggang dyan lang tayo at maganda.